Maligayang pagdating, Madam. Pagkatapos ng kasal ng mga pamilyang Shen at He, 3 taon akong nanatiling kasama sa kwarto ni Angie. Ngayon, buntis na ako sa wakas. Yun pala. Wala palang problema sa pagkabuntis ang dalawa namin. Masaya rin siguro si Angie. Sa mabuting balitang ito. Ano? Sinasabi mong 3 taon kayong kasal ni Ed. Palagi kang kasama niya sa kwarto. Ito. Tuwing sinasabi kong mas may pakiramdam kapag patay ang ilaw. Ito pala ang ginagamit. Ang Zemilya? Mura lang na dekalidad. Ang babaeng yun, napaka-istrikto. Ano ba ang alam niya? Ay, Kuya Yanchi, ang sama mo. Eddie parang tanga lang si ate araw-araw sa mga taong yun. Kung hindi lang dahil sa 30% na shares ng Shencorp, hindi ko pakakasalan si Shenyan. Si Han, ang katawan at puso ko. Sa'yo lang talaga. Tatlong taong pagsasama. Akala ko. Panloloko lang pala ang lahat. Walang dapat ikalungkot. Dapat magbayad ang masasama. Sa loob ng kalahating oras, kailangan kong makuha ng Ucorp ang 1 bilyon. Para sa 30% kong shares. Kahit 1 minuto, hindi ako maghihintay. Kung hindi, susunugin ko itong lahat. Shenyan, nababaliw ka na. Sino sa mundo ng mayaman ang hindi alam na may kasunduan kayo ni Yanji? Sa loob ng 3 taon, kung hindi ka mabubuntis, kailangan mong ibigay ang 30% na shares. Nang libre sa kanya. Ngayon, ibebenta mo sa akin. Hindi ba't isasama mo ako sa gulo mo at kalabanin ang pamilyang He? Noong nakaraan, sa pakikipagtulungan ng aming dalawang pamilya, madalas kang nagpaparehas ng mga di makatarungang termino. Dahil gwapo ka, hindi na lang kita pinansin. Pero ngayon, hindi na pwede. Gusto kong mawala ng lahat ang asawa ko, maging pulubi. Tulungan mo ako. Sige, parang utang ko na sa'yo. Sige, 1 bilyon na yan. Makalipas ang 10 araw, tutulungan ka ng Ucorp. Naganap na kunin ang kumpanya ng asawa mo. Heianchi, hiwalayan sa ika-3 anibersaryo ng kasal. Ito ang una kong regalo para sa'yo. Saan ka galing? Hinahanap kita. Halika rito. Shenyan, tingnan mo. Ocean Star. Galagaon na may kumikinang na tela. At 9 na sariwang rosas mula sa ibang bansa. Gusto mong takpe ah? Salamat. Yanchi, ang kwintas na ito ay tinatawag na Tongtsinsuo. Maganda ang kahulugan. Bilhan mo si Yan ng isa, bilang alaala. Wag na po Lola, napakamahal. Ano biyayong sinasabihan mo? Isang biyaya sa pamilya, hinanapangasawa ka ni Yanchi. 1 kwintas lang yan, wala yan. Dapat ibigay niya sa'yo ang lahat ng pinakamaganda sa mundo. Sabi matanda ka na, naniniwala ka pa sa mga advertisement. Kung gusto mo ng ano, hindi ka ba makabili ng mag-isa? Abala ako. Walang oras para sa mga walang kwentang pagpapakita ng pagmamahal. Yanchi. Yan. Okay lang.
Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, bibilhan kita. Tama. Kung gagawa ng masama, tung batang to sa hinahara. Hindi namin siya patatawarin. Hindi mo ba sinabi na bata ang magbigay ng mga regalong yan? Bakit ang gastos mo ngayon? Bitawan mo ako. Gusto kong makita si Boss He. Tulong Montag ako, Kuya Yanchi. Narinig mo PA, mahal? Ang sekretarya kong si Zheng Sihan. Dahil gusto niyang tulungan ako. Aksidenteng ninakaw niya ang plano ng iba. Ngayon, isasakdal siya at ipakakulong. Ano na kinalaman ko dyan? Ang may kasalanan, siya ang dapat managot. Hindi, mahina ang katawan ni Sihan. Iyak na hindi niya kakayanin ang mga parusang yan. Magaling ka, marami kang kakilala. Iyak na may paan ka para iligtas siya. Tama PA, bilang legal na kinatawan ng kumpanya. Kunin mo na lang ang kasalanan para sa kanya. Okay? Okay? Pakyos up. Kapag pumayag ka, kahit ano ang gusto mo sa hinahara, bibilhin ko para sa'yo. Pirmahan mo muna ito, saka tayo mag-usap. Hindi mo ba titingnan kung anong kontrata to? Hindi na kailangan. Beses sa pagkakakilala ko sa'yo, malamang gusto mo lang ulit ng regalo. Bibigyan kita. Gayon. Pwedeng kunin mo na ang kasalanan para kay Sihan? Kuya Yanchi, huwag Montag na lang pilitin si ate. Nakunin ang kasalanan para sa akin. Noong pinilit ako ni Ed. Nanakawin ang plano, baka matagal na niyang gustong. Ipalayo ako sa'yo. Ulitin ko. Bago magplano, magpakatao muna. Tinatanggihan ng grupo ang anumang pagnanakaw ng plano. Gusto pa akong turuan ng masamang to, kahit sinadya kong nakawin ang plano. Sobrang minamahal ako ni Kuya Yanchi. Tiyak na ayaw niyang maghirap ako. Sa tamang panahon. Sasamantalahin ko para ipasa ang kasalanan sa babaeng to, at may pagkakataon akong Maging SI Mrs. He. Shenyan, hindi ka o talaga inakala. Sa harap, ang bait-bait mong magpanggap, pero sa likod, pinilit mo si Sihan na magnakaw ng ideya. Paano ka naging ganito kasama? Kuya Yanchi, huwag Montag namang zizihin si ate. Baka nagkamali lang siya sandali, kaya't muling naging masama. At nagkunwari pa ring mabait. Ang sampal na ito para sa pagnanakaw at pagbabaligtad mo. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na maghasik ng gulo sa harap ko? Hey Yanchi, gusto mo akong magpanggap na magnanakaw para sa kanya, di ba? CJ, Nagtatala ka pala. Shenyan, napabalik ka na PA? Ipinadala mo ang recording sa group chat ng kumpanya. Ito, ipaalam sa legal department. Ang sekretarya ng presidente, si Zesihan, ay may malubhang kaso ng pagnanakaw at paninirang puri sa nakatataas. Sa ngalan ng vice-presidente ng grupo ay hinihiling ko na agad na panagutin siya sa lahat, huwag nang patagalin. Kuya Yanchi, kung sakaling mapatunayang magnanakaw ako, sisira ang buhay ko, makiusap ka kay Ed. Huwag naman niya akong lubusang sirain. Shenyan, inutos ka o SIO. Agad na bawiin ang akusasyon laban kay Sihan. At humingi ng tawad sa kanya sa group chat ng kumpanya, kung hindi, gagawin kitang babaeng hindi mabubuntis, habang buhay. Hindi kita papayagang makasiping o magkaanak. Gustong-gusto niyang magkaanak, tiyak na magpapakumbaba sa akin. Magkaanak. Sa totoo lang, ito ang ginamit at ang semilya. Mura at pangit lang ang binili. Hey Yanchi, naisip mo ba talagang magkaanak tayo? Bakit kakaiba siya ngayon? Baka may nalalaman siya?
Nag-iisip lang siguro ako ng sobra. Shenyan, huwag ka nang magsalita. Ng mga kakatuwang bagay, iniutos ko sa'yo na humingi ng tawad kay Sekretarya Zheng. Kung hindi, magagalit na talaga ako. At hindi mo na ako mapapayapa. Dati, kapag nagbanta ako, agad siyang nagmamakaawa. Ngayon, hindi siya takot na magalit ako, baka. May natutunan siyang bagong taktika. Mula sa isang babaeng taga-probinsya. Kuya Yanchi, okay lang sa akin ang mangyari sa akin. Pero, paano na ang sanggol sa tiyan ko? Paano kung malaman niyang magnanakaw ang nanay niya? Ako. Sihan, huwag kang matakot. Nandito AKO. Kahit malugmok ako sa hirap, hindi ko hahayaang magdusa kayo ni Bobby kahit kailan. Malugmok sa hirap. Hianchi, nawala ang shares mo. Mawawalan ka na ng pera. Sarili mong gawa ito. Bakit ka nandito sa kotse ko? Bakit? Nagulat ka ba? Sabi ni Yanchi, makasarili ka. Ayaw mong pagtakpan ako. Kaya. Binigay niya sa akin itong kotse na 3 milyon. Bilang munting kompensasyon. Ako lang ang mahal ni Yanchi. Ika. Isang masamang tao lang na nakikisakay. Sinabi kong ibabalik ko ang kotse. Bakit Montag pa ako pinapatay? Hala, baka may nangyari kay Sihan at sa bata. Zihan! Teka, tumayo ka. Hianchi, ang pangit ng pag-arte ni Zengsihan. Hindi mo ba nakikita ginawa niya ito? Para isumbong ako. Tama na, Shenyan. Pinilit mo si Sihan na magnakaw ng plano. Ngayon, babarilin mo pa siya ng bato. Bakit ka naging ganito kasama? Nga. Sayang lang ang paliwanag ko. Mabuti na rin pag nagsisi ka. Hindi na ako magpapadala. Anong nagsisi? Nakasakit ka na. Nagsasabi ka pa ng kalokohan. Ikaw ang dapat magsisi. Ikaw na babaeng pumatay. Yanchi. Siguro nagalit lang si At kaya niya ako pinatay. Hindi ko karapat-dapat ang magandang kotse. Mahina ang boses ko. Kahit abusuhin niya ako sa trabaho. Hindi ako magrereklamo. Huwag ka lang magalit. Kay ate, okay lang ba? Pareho kayong babae. Mas maunawain si Sihan. Ang kotse mong 3 milyon, ibigay mo kay Sihan. Pa sa gamot, bilang bayad sa kasalanan mo. Wala akong kasalanan. Tumahimik ka. Nakita ka o mismo. Kung magdadahilan ka pa, lalo lang kitang kamumuhyan. Zihan, sakay tayo. Pumunta tayo sa ospital. Oo. Huwag mo siyang pansinin. Masakit ba ang mukha ng masamang tao? Ang kotse mo at ang lalaki, akin na lahat. Ang mukha mong natalong-talo, parang aso. Ay naku ito. Kuya Yanchi, kakabigay mo lang ng kotse na 3 milyon, sinira mo na ang gulong ko, kung sa susunod. Mas lalo mo pa akong pagbibigyan,
Baka naman. Buong pamilya ko naman ang targetin niya. Ay nako, hindi mangyayari yan. Si Shen yan dati, takot na takot sa galit ko. Mga paraan lang yan niya para magpahanga. Tingnan mo, kukunin niya ang bakal para paluin ang sarili, magsusori sa akin. Dahil alam mo ang lugar mo, kapag natapos mo na ang pagpalo sa sarili, at naayos ang gulong, patatawarin kita. Hoy Shen yan, ano NG ginagawa Montag? Aray. Nababalik ka pa, tigilan mo ta. Yung kotse, pinabigay ko na sa'yo. Ay si Han, sinong nagpahintulot na gawin mo yan? Wala akong kinaugali ang ibigay ang aking gamit sa masasamang tao. Gusto mo ang kotse ko, di ba? Kunin mo na lang ang mga basurang ito pa uwi. Daddy, si Boss Shen kay Boss He. Sunod-sunuran talaga. Bakit ngayon sa harap natin? Pinahiya niya si Boss He? Si Boss He araw-araw, kasama ang babaeng yan. Nagpapakita kay Boss Shen. Sinong matitiis yon? Wala ba kayong ginagawa? Gusto niyo ba? Bayaan ko kayo at umalis na? Si Han, pinahiya ka, pesensya na. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko na ang 30% shares ng Shens. Tutulungan kitang mag-anti. Boss Shen. 3 araw na lang bago tuluyang kunin ng Gus ang his. Pagdating ng panahon, talagang mawawalan ng lahat si Bossy. At magiging palaboy, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi. Sana nga, mas maaga pa dumating ang araw na yon. Shenyan, hindi ko akalain, sa ordinaryong araw. Mukha kang mabait, pero sa likod, napakababoy mo. Pinilit mo si Sihan na magnakaw, kapwa babae. Mas naiintindihan ni Sihan ang sitwasyon. Ano? Kuya Yanchi. Sabi mo sinadya mong i-report ang ete, na dati raw siya sa labas nagbenta. Kumita ng maruming pera. May nangyari kay Boss Shen. May dumating na autoridad ngayon, gustong imbestigahan ka. Tungkol sa isyu ng prostitusyon, nagalit ang board of directors ng malaman. Sinasabi nilang nakakasira ka sa reputasyon ng kumpanya, at parang magpapasya sila. Napalayasin ka sa board of directors. Sinira niya ang kotse na ibinigay ko sa iyo, kaya kunti lang. Ang parusa ko sa kanya, sinira lang ang kanyang pangalan. Dapat matuwa pa siya. Ano ba, Zihan? Parang hindi maganda ang itsura mo. May masakit ba sa iyo? Hindi dapat malaman ni Heianchi ang nakaraan ko. Ang mga nakakahiyang trabaho ko, kung hindi ay siguradong malalaman niya, na hindi sa kanya ang bata sa sinapupunan ko. Paano na? Ang pagiging Mrs. Hekao? Wala. Medyo pagod lang ako. Kuya Yanchi, mamayang gabi, pwedeng samahan mo ako. Ziganan ga. Sa totoo lang, nakakasuka na ang mukha ni Shenyan. Napaang patay. Hindi tulad mo. Maunawain at dalisay. Tara na. MM. Heianchi, kapag may gumawa sa akin ng masama, babalikan ko ng higit pa. Hoy, gusto kong magreklamo. May magkasamang lalaki at babae na nagbebenta ng aliw. Yung lalaki, nakaitim na suit at may salaming ginto. Yung babae naman, nakaputing damit. May dokumentong kailangan mong tingnan. Ang medical report ng grupo. Lumalabas na malala ang low sperm count ko. Paano kaya yon? Kung hindi ako maasahan sa ganoon. Paano nabuntis ni Sihan ako? Late stage syphilis. Sihan, anong nangyari sa iyo? Kinabahan ako. Buti na lang hindi HIV. Lapan lang ang panty, tapos na yun. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ni Heianchi kahit mamatay ako. Paano na ang pagiging Mrs. Hiko? Wala. Nadulas lang ang kamay.
Kuya Yanchi, lumabas na ang resulta ng medical exam sa ospital. Sabi ng doktor, malusog ang baby. Mabuti naman. Kang low sperm count na AKO. At nabuntis ko si Sihan, pang. Sobrang lakas ko bilang lalaki. Sihan, tingnan mo, ang tagal kong nagtiis para sa iyo. Palaging laruan lang ang gamit ko kay Shenyan. Ngayong gabi, dapat mo akong bayaran ng husto, di ba? AME, nakakainis. Boss Shen, ayon sa utos ninyo, nauna na kaming maglagay ng surveillance at pinalitan namin ang biniling gamit ni Heianchi ng industrial grade na malakas na pandikit. Hindi talaga sila makakatakas. Mga kasamang pulis, ang mga taong pinaghihinalaang gumagawa ng iligal na transaksyon ay nasa loob. Salamat sa pagreklamo ni Boss Shen. Si Bakin ang pinto. Mga tao sa loob, nakakuha ang pulisya ng reklamo mula sa tunay na pangalan. Gumagawa kayo ng iligal na transaksyon. Agad na buksan ang pinto at makipagtulungan sa investigasyon. Ito ang huling babala. Visit, Bakit Nakadikit. Kuya Yanchi, dahan-dahan lang, mapupunit ang balat. Ano? Kuya Yanchi, sinabi mong sinadya mong ireklamo ang ete. Sinabing nagbibenta siya noon sa labas. Kumita ng maruming pera. Binigyan ko lang siya ng maliit na parusa. Sinira ko lang ang reputasyon niya. Dapat masaya na siya. Heianchi Zeng Sihan. Gumaganti ang mundo, mag-enjoy kayo. Ito ang malaking regalo ko sa inyo. Kuya Yanchi, dahan-dahan ka. Tumahimik ka. Hindi dapat malaman ni Shenyan ang bagay na ito. Kung hindi, hindi niya siguradong ibibigay sa akin. Ang 30% na shares. Si Bakin ang pinto. Kailangan nating maghiwalay agad. Simula pa lang ito sa bawat araw na susunod. Bibigyan ko kayo ng magandang ganti, kayong dalawang masasamang tao. Sa pagtataksil sa akin sa likuran. Magyuko at ilagay ang mga kamay sa ulo. Bakit hindi kayo nagbukas ng una naming tawagin? Mga kasamang pulis, nagkakamali kayo, wala akong koneksyon sa kanya. Hindi ganoon ang nangyari. Huwag nang magdaldalan, sumama kayo sa amin, imbestigahan natin ng maayos. Dalhin sila, makinig kayo sa paliwanag ko. Boss Shen, si Heianchi at Zeng Sihan. Nalabas na sa piyansa ang relasyon nilang dalawa. Talagang hindi dapat ipakita, ayon sa balita. Nang mahuli si Boss He, natakot siya hanggang sa umihi at dumumi sa salawal. Kung si Boss Shen, gusto akong isama sa masamang plano, huwag kang magpakita ng awa. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi lang ako gaganti. Irereklamo ko siya sa illegal na transaksyon, sisirain ko ang buhay ng taong itong walang puso. Si Boss Gu, may ibig sabihin ang sinabi niya. Nang ihanda ng Gu ang pagkuha sa shares ng He na laman. Sa mga nakaraang taon, si Yanchi ay palaging nagbabayad ng mataas na sahod upang turuan ng mga tauhan para sa kanyang kasintahan. Samantalang ang mga magagaling na tauhan ng Boss Shen Group ay madalas na binabawasan ng sahod at pinaalis mukhang ang dating asawa mo. Hindi lang gustong kunin ang shares mo, kundi pati ang alisin ang kapangyarihan mo. Para sa kanyang kasintahan. Bakit muli ninyo binawasan ang sahod ng buong departamento? Ika-4 na beses na to, may mga matatanda. Bata pang kailangang buhayin sa kanilang pamilya. Hindi tama yung ginagawa ng kumpanya. Mauwi yan sa kapahamakan nila. Shenyan, Hekingen Mo, 2. Para sa ikabubuti ng kumpanya to. Pero ikaw, tumutulong ka sa iba. Hindi mo tinutulungan ang asawa mo. May sira ka ba sa ulo? Ete, hindi mo naintindihan. Okay lang sana kung cost cutting lang. Pero hinahamon mo pa ang desisyon ni Yanchi. Ang sa sarili mo naman. Kaya pala yung sinasabi nilang pay-cut, para lang. Sa mga empleyadong asawa niya. Sa mga empleyadong kabit wala. Boss Gu, ayon sa plano, sa makalawa. Lahat na ng Gu Group kukunin ang He Group. Bago yon. Puputulin ko ng tuluyan ang cash flow ni Heianchi. Para wala na siyang pagkakataong bumangon. Boss Shen, ayon sa utos mo, bukod sa shares, lahat ng credit card ni Boss He, pinatigil na. Ngayon, ang natitira na kay Boss He ay 200 milyong cash flow. 200 milyon. Aos pusong inaanyayahan kita na maging sekretarya ko. Honey. Bagong project team lang itinatag mo, siguradong maraming gastos. Itong 200 milyon, ipon ko iyan sa araw-araw. Kunin mo muna.
Matagal na tayong kasal, may silbi ka rin sa wakas. Sige, kukunin ka o yang debit card. Pero, sa susunod, huwag ka nang magpapadala. NG Pakkain. Pangit na nga ng lasa, nakakahiya pa. Kung kaya kong magbigay ng 200 milyon, kaya ko ring bawiin yon. Yanchi, Kagbi. Hindi namin alam kung sino ang nagsumbong, pero parang pinatungan kami ng pandikit. Ang sakit. Ang sakit-sakit talaga. Pasensya ka na. Kaya nga, bumili ako ng magagandang bagay. Para sa'yo. Kahit anong gusto mo. Kahit gaano pa kamahal, bibilhin ko para sa'yo. Sige. Ate, bakit ka nandito rin? Isang gabi lang akong hindi umuwi, hindi ko akalain. Na agad-agad siyang pupunta rito, para lang hilinging umuwi ako. Talagang nagpapalambing lang. Dahil mukha kang malagkit. Na sumusunod sa akin, kung magsusorry ka lang kay Secretary Zeng. At aminin ang pagkakamali mo. Pwedeng patawarin kita. Patawarin? Kapag ikaw, isang presidente na may bilyon-bilyong halaga, nang maging isang taong wala talagang wala, ikaw naman ang magmamakaawa sa akin para patawarin ka. Shenyan, akala ka o nakbago ka na. Sandali lang pagpuri ka o, nakudyok ka na naman. Nang laro ng pagkagat at pagpapakawala. Wala talaga akong pasensya. At hindi ko tatanggapin to. Kuya Yanchi, magsisimula na ang auction. Tara na, huwag mo na siyang pansinin. Hiyanchi, pagkatapos ng auction na to, ang 2 bilyon mong cash flow, wala nang matitira kahit piso. Mga panauhin, susunod na ipagbibili. Ang pangunahing item ngayong araw. Ginawa ng isang tanyag na Pranses na alahero sa loob ng 3 buwan. Pinatagpi-tagpi ang mga hiyas mula sa iba't ibang panig ng mundo upang mabuo ang puso ng daigdig. Simula sa 30 milyon. Naku! Iyon ang puso ng daigdig na gusto ng lahat ng babae sa mundo. Ang ganda. Kung may susuot ko ang kwintas na yan, sulit na ang buhay ko. 35 milyon. 40 milyon. Kuya Yanchi, hindi ba sinabi mo, kahit magsunog ng pera, bibilhin mo para sa akin ang gusto kong item? Ako. Gusto ka o, tu. Sage, basta gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. 100 milyon. Ete, wala namang ganyang pagtawad. Bakit naman? Dahil gusto ko ang puso ng daigdig, sinasadya mong taasan ang presyo para mapilitan akong bilhin ng mahal. Ano naman kung sinasadya kong taasan? Ikaw na umaasa lang sa lalaki. Naiinggit ka ba sa dami ng pera ko? O nagagalit ka sa sarili mo dahil wala kang pera at nahihiya ka? Walang pera? Anong ginagawa mo rito? Kuya Yanchi, dahil si 8, ayaw talagang pumayag na akin ang kwintas. Huwag na lang. Sa totoo lang, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi naman talaga ako nagkakaroon ng magagandang bagay. Hindi, Sihan, naalala mo ba? Ang lindol noon sa eskwelahan? Ikaw ang kumagat sa ugat mo para painumin ako ng iyong dugo. At iniligtas ako mula sa kamatayan. Ang kumagat sa ugat noon para iligtas si Hiyanchi. Ako iyon. Tubig. Pailigtas ako, may naiwang. Pekla sa kamay mo na hindi na mawawala. Kaya. Kahit maubos ang lahat ng ari-arian ko ngayon, bibilhin ko pa rin to para sa iyo. Nasaan ang peklat mo? Sihan, nasaan ang peklat na iniwan ng lindol? Hindi dapat malaman ni Hiyanchi na ako ang nagpanggap na tagapagligtas niya. Siguradong patay ako. Kuya Yanchi, natatako lang ako.
Baka maalala mo ang nakakatakot na alaala. Nang lindol kapag nakita mo itong peklat kaya. Kaya nagpa-skin graft ako para matanggal. Ang dali-dali mong magsinungaling, ang galing mo talaga sa panluloko. Talagang may likas na talino ka. Tama na, Shenyan. Bilang asawa ko, hindi mo ako naiintindihan. Sa halip, sinisiraan mo pa ang tagapagligtas ko. Nakakasuka ang pagkainggit mo. Kuya Yanchi. Grabe ang galit sa akin ni ate, ako. Ayoko talagang mahirapan ka. Siguro umalis na lang tayo, nasanay na rin naman ako. Na walang regalo sa birthday. Ang dapat umalis ay si Shenyan. Si Han, ngayong nandito ako, walang makakapag-agawan sa iyo. SA Earth, S Hot. 150 milyon. 200 milyon. Hindi. Ipinapataw ko ang SKY Lantern. Hindi ako nagkakamali, diba? Bossy, ibinuhos ang lahat para sa SKY Lantern. Para lang mapanggiti si Miseng, binabati kita, Bossy. Sa pagkakamit ng Earth's Heart, ibibigay ang kwintas. Na gustong-gusto ng lahat ng babae sa mundo kay Miss Zeng. Shenyan, nakikita mo ba kung paano? Pinapamper ng lalaki mo ako, ikaw. Magpakailanman ay tatapakan ko lang. Hianchi, ngayon ay lalo akong nag-aabang na makita ka kapag nalaman mong mali. Ang minahal mo at wala ka nang matira. Ano, boss he, lahat ng bank card Montag. Ay na-freeze, nag-ski lantern ka pa. Niloloko Montag lang kami, guvat iya. Anong biro ito? Ang mga bangkar ko. Paano ma-freeze? Siguradong may problema. Sa sistema ninyo. Paulit-ulit naming tiningnan, imposibleng magkamali. Kung hindi mo agad babayaran, magsasampa kami ng kaso. Sa malicious bidding at pagkukulong sa iyo. Ikaf. Kuya Yanchi, ako, kakalabas lang natin. Sa police station, ayoko nang bumalik. Kuya Yanchi. Shenyan, ikaw ba ang may kagagawan nito? Naka, freeze ang bank account ka o. Akala ka o. May hangganan pa ang pagpapaibig mo. Pero hindi ko inakala. Na ganun ka kazahol. Ayan freeze mo agad. Hianchi, gamit mo ang bank card na regalo ko sa'yo. Para magbayad ng isa-isay lantern para sa babaeng ito. Tapos hihingi ka pa ng unfreeze. Wala kang hiya. Kaya pala, si Boss He pala ay gumagamit ng pera ng asawa niya para magpaligaya ng ibang babae. Kadiri. Palamunin pa ang lakas ng loob. You. Sige, lahat ng ginawa mo, para lang. Maakit ang atensyon ko. Kung susunod ka, at i-unfreeze mo ang account ko, papasayahin kita. Nang sobra. Magkasama tayo mamayang gabi. Gagantimpalaan kita, para mabuntis ka agad. Naziziahan ka na ba? CJ. Ipapatuloy mo na ba ang pagluloko sa akin gamit ang peking organ mo? Shenyan, ano ang sinabi Montag? Baka naman. Alam na niya na niloloko ko siya nitong mga taon na nakakalipas? Masamang tao ka. Bakit Montag hinampas si Yanchi, kuya? Lalabanan kita. Shenyan, palit ka. Hinampas Montag kami? Hianchi, Zengsihan. Makinig kayong dalawa. Ako si Shenyan, hindi ako basta-basta naaapi. Kapag may gumawa ng masama sa akin, gagantihan ko ng mas malala. Ang pag-freeze ng account, simula pa lang yan. Ang maruruming bagay na ginagawa ninyo sa likod ko, babayaran ninyo. Nang higit pa, Tumigil ka. Anong maruruming bagay? Shenyan, linawin mo ang sinasabi mo. Umalis ka. Hayaan mo akong dumaan. Ginoong He, hindi mo pa nababayaran ang SKY Lantern. Patunay, wala ka pang binabayaran. Alis ka lang. Seryoso ka bang gusto mong magkita tayo sa korte? Isang kwintas lang yan, ibabalik namin.
Kapag naayos na ang cash flow ko, ang penalty sa SKY Lantern, at lahat ng pinsala, babayaan ko lahat. Sihan, ibigay mo sa kanya ang kwintas. Yanchi Kuya, itong Heart of the Earth. Gustong gusto ko talaga ito. Vede beng magtiis ka muna? Hayaan mo silang manakit sa'yo para lang maprotektahan mo ang kwintas na ito para sa akin. Yanchi Kuya, itong Star of the Earth. Isa lang ito sa buong mundo, bilyon ang halaga. Alam Montag, yan. Ito ang pangarap ng lahat ng babae sa mundo. Pakyos up. Yanchi Kuya, mag-isip ka NG paran, please? Nakakagulat, para lang sa isang kwintas. Hindi na niya inisip kung madedemanda ako o mapapalo. Hindi ganyan si Shenyan dati. Boss Shen, diretsahan na tayo. Ang krisis ng Heshi, alam ng lahat sa industriya. Ako, mahilig ako sa talento. Kung papayag ka, 300 milyon taunan ang alok ko. Para maging vice president ka sa kumpanya namin. Boss Gyu. Salamat sa tiwala. Ako si Shenyan. At hindi ako tumatalikod sa asawa ko sa oras ng problema. Kailangan ako ng Heshi. Sasamahan ko si Yanchi. Sa pagsubok na ito, CJ, Ayaw sa mabuting pakiusap. Ang sakit ng braso ko. Tigil, bakit kayo nananakit? Ayong masasamang tao ang dapat saktan. Kuba, tigilan niyo. Palamunin, manloloko ng asawa, nagpapanggap na mayaman. Kadiri. Masamang babae, nagnanakaw ng asawa, gusto pa ng libreng kwintas na bilyon. Papatayin kita. Buvak na. Ito na ang kwintas. Yanchi Kuya, tulong ni Montag ako. Ayoko na ng kwintas. Ako. Ibabalik ko na. Ayoko na. Ulat, patuloy ang kontrobersya sa Jianglong Auction House. Sa malisyosong pagbid, ayon sa balita, inatasan na nila ang isang kilalang law firm na kasuhan ang chairman ng Heshi Group. Walong haya. Paulit-ulit kong sinabi, na tratuhin mo mabuti si Shenyan. Tapos, ang kalokohan mo sa ibang babae, nasa balita na. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Yanchi, sa mga nakaraang taon, palagi kang busi sa trabaho. Si Yanyan ang nag-alaga. Sa amin ni Mama. Ginanyan mo siya, nasasaktan ang puso ko. Ang sakit talaga. Yanchi Kuya, hindi ko akalain si 8. Hindi lang nina-freeze ang card mo, pinlano pa niyang. Magsumbong sa magulang mo para sirain ang relasyon ninyo. Kung hindi, dalhin ko na lang ang babi. At magpakamatay na kami. Para. Hindi na siya mag-away sa iyo. Sihan, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Shenyan, kahit minsan ay maingay. Hindi niya ako kayang galitin talaga. Ginagawa niya, lahat dahil natatakot siyang mawala ako. Kapag pinatawad ko siya, titigil na yan. Ipa-DM ko sa kanya, yung ABS ko bilang ganti. Malamang, masayang-masaya siya ngayong gabi. Hindi ako naniniwala. Imposible. Photo pala. Binalok ako sa WeChat. Maliit na laro lang yan niya. Palagi naman siyang nagkukwenta. Gusto ko ng isang taong mamahalin ko. Hindi niya talaga puputulin lahat ng paan para makontak ako. Hindi pa niya malamang binablock ang numero ko. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi makontak sa ngayon. Hindi. Ayoko maniwala. Imposible, tu. Hindi. Hahanapin ka o siya, Shenyan. Ano na namang laro tu? Akala Montag Ayaw mo na akong kontrolin? Nagpapapansin ka lang. Dapat may hangganan din yan. Kuya Yanchi, uwag kang padalos-dalos. May sugat KPA. SA katawan. Baka nag-agalit lang gayon si ate. Mukhang. Maghiwalay na si Shenyan at si Yanchi. Mabuti naman. Ang tagal ko ring nag-arte. Sa wakas, alis na yung nakakainis na babae. Mapapalitan ko na siya. Magiging mayamang misis na ako. Bilisan mo, bumili ka ng ilang pamparegla. Kailangan kong ipanganak agad ang anak ko para masigurado. Ang kasal ka o kay Yanchi. Ayon sa usapan sa pagkuha, ngayon ang araw para tulungan si Shenyan na lubusang makuha ang He Corporation. Bilisan mo pa ang takbo. Huwag natin hintayin mabagot si Shenyan. Boss Gu,
Halata namang importante es ayusi boss Shen. Bakit ba lagi mong sinasabi ang mga masasakit na salita tuwing magtutulungan kayo? Kung hindi mo alam, akala mo magkaaway kayo. Masama man o magkaaway basta't lagi akong nasa tabi niya, nagbabantay at nagtatanggol sa kanya. Kontento na ako. Ikaw yung top sa klase. Di mo ako tinutulungan sa assignment? Alam mo ba na tatay ko ang school director dito? Isang salita lang, wala ka ng lugar sa eskwela. Bossing, yang walang utak na yan, suntukin mo araw-araw. Masunurin pa yan sa aso, sigurado. Ha ha ha. Ako. Ayaw na ayaw ko sa mga tulad ninyong nang aapi. Kung maulit pa, sasabihin ko sa pulis. Tatay mo, di ba school director? Tingnan natin kung gusto niya. Nakausapin ng pulis. Umalis kayo. Siege. Boss Gu, nakarating na tayo. Shen yan. Hindi ko mababayaran ang tulong mo noon. Ngayon, kukunin ko na ang He Corporation. Kahit magbaha ng dugo, sasamahan kita hanggang dulo. Tama pala, Boss Gu. Nalalaan niyo PABA. Noong estudyante pa kayo, nag-donate kayo ng isang bisis na semilya para sa matrikula. Ayon sa investigasyon, nabili ang semilya ninyo noon. Oh. Sino? Para saan? Boss Gu. Talagang mapagkakatiwalaan ka, sinabi mo, ginawa mo. Siyempre naman, noong nasa paaralan ka pa, para sa akin. Hindi ka natakot makagalit ng iba. Ngayon, paano ako urong? Huwag mong kalimutan, tayo ay nasa isang bangka. Ano ito? Ito ang malaking regalo ko para kay Heianchi. At Zhengxihan. Isang regalong sapat para sila'y magdusa ng husto. Sige, tara na. Sihan, tingnan mo ito, bago itong Italian handmade custom president chair. At ito, limited edition tea, set sa buong mundo. Pati wing cabinet pinalitan ng bago. Punong-puno ng mga rar na alak. Wow. Zihan, siguradong gawa ito ni Shenyan. Zia, ay tiyak na humihingi ng tawad kaya pinaayos ang buong opisina. Kung ganoon, hindi pala si Shen yan naglalaro. Pero, bakit wala na yung wedding picture sa likod? Hindi mo naintindihan. Si Shenyan, wala siyang ibang talento. Pero ang paraan niya para aliwin ako ay iba't iba. Mahirap din para sa kanya na gustuhin. Ang aking atensyon at pagmamahal, napakahusay niya mag-isip. Masyado kang nagmamagaling sa sarili mo. Ang opisina na ito, ipinaayos ko para kay Guyon. Simula ngayon, ang Guyon Corporation ang mamamahala sa Heianchi. Ikaw, bangkarot ka na. Maghanda kang maging palaboy. Shenyan, Palif KBA, paano mo nagawa na? Ibenta sa iba ang shares na binigay mo sa akin? Sino ang nagpahintulo sa iyo? Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? O wala ka bang ibang talento? Kundi manakit ng babae. Nawala ang shares, frozen ang bank account. Ibig sabihin, Heianchi, wala ka ng perang gayon? Paano na ako? Shenyan. Hindi, mahal. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Pagbibenta ng shares, pagdadala ng lalaki para magselos ako. Lahat yan ay paan mo para makuha ang atensyon ko. Para tuluyan kitang mahalin. Tama ba? Nagawa Montag.
Alagaan at mamahalin kita palagi. Kunin mo yung shares mo, okay? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Ayusin mo agad gamit mo at umalis ka dito. Kung hindi, itong mga bodyguard. Hindi sila madaling kausap. Ikaf. Ang shares na yon, kasunduan yon ang pag-isang dibdib ng dalawang pamilya natin. Akala Montag, kung ibibenta Montag lahat, yan. Wala na akong magagawa, lahat ng empleyado sa grupong ito. Tao ko silang lahat. Akala Montag, zilay katulad Montag. Walang hiya, magtataksil sa akin? Nga, basta lahat ng empleyado sa grupong ito ay kakampi kay Yanchi Jej, may pagkakataon pa ako na maging mayamang misis. Shenyan, akala mo ba ang mga empleyado ng grupo ay katulad mong trader? Zila, ay talagang hindi magre-resign. Boss Shen, ito ang 1,538 resignation letters mula sa kumpanya. Ziyanga pala. Bukod sa resignation, ito naman ang karagdagang 1,538 application letters para sumali sa Gugru. Imposible. Hindi ako naniniwala. Mabuti ako sa kanila noon. Paano sila matataksil sa akin na ganoon? Valang puso? Sabihin mo sa akin. Pinilit ba kayo ni Shenyan na gawin ito? Pilit? Boss He, mula nang may tatag ang grupo. Paasakite mong ito. Lagi mo kaming pinipilit, di ba? Sihan, mamayang gabi, team building kayo ng grupo mo. Manood kayo ng scene. 3 araw pa kayong bakasyon. Magpahinga kayo ng maayos. Pa makapagtrabaho ng maayos. Salamat, Yanchi Gege, ang bait Montag. Walang anuman. Boss He, binigyan mo ng bakasyon si Secretary Zeng. At ng kanyang team, pahinga, team building, pati manood ng scene. Wala kaming pakialam. Pero bakit ang trabaho ng team ni Secretary Zeng? Kami ang mag-o-overtime para tapusin? Hindi hatak yun. Hindi ba? Ang mga empleyado ni Shenyan. Ganyan na ba ngayon? Walang respeto. Nagpapasahod ako sa inyo para maglingkod kayo sa akin. Natural lang yun. Kung ayaw ninyong magtrabaho, lumayas kayo. Para bang si Yanchi Jej ang nagmamakaawa sa inyo na magtrabaho? Mga walang utak. Ako. Mali ba ang sinabi ko? Nagpapasahod ako sa inyo. Naglilingkod kayo sa akin. Anong karapatan pa ninyo? Na magreklamo? Kung alam ko lang na ganoon kayo, walang utang na loob, noong una pa lang. Dapat nga ay talagang pababain ng todo ang sahod ninyo, para makita namin. Kung matatakot pa ba kayo mataksil kay Kuya Yanchi? Ikaf. Ang Gyu Group ang mamamahala sa He Group. Ako si Gyu, umaasa pa rin sa suporta ng lahat dito. Bilang Pangulo, ipinapangako ko sa inyong lahat. Lahat ng empleyado mula sa He Group na lilipat sa Gyu Group. Ang sahod ay tataas ng 5 beses at dagdag 10 araw na bakasyon. Mabuti. Mukhang tama ang desisyon kong ibenta ang shares ko kay Guyon. Tama nga. Shenyan, Azava Montag PRin ako. Ikakampi ka pa sa isang dayuhan. Para ipahamak ako? Ang ilang taon nating pagsasama. Parang kinain na ng aso ang lahat. Sinasabi mong hindi ako nagpapahalaga sa pagsasama natin. Nung panahon na si Zeng Han, ang gumamit ng bato para saktan ang sarili at akusahan ako. Nag-isip ka ba noon tungkol sa pagsasama natin? Anong sinasabi mo? Nakita ko mismo na ikaw ang may balak gumamit ng bato para patayin si Sihan. At saka, sinong normal na tao ang gagamit ng bato para saktan ang sarili? Ete, hindi ka nagtagumpay sa paninira, ngayon ikaw pa ang nambabato. Uun ka naman, dati nang wala kang ebidensya. Ginawan mo pa rin ako ng kasinungalingan. Kasalanan ko rin, maliit ang boses ko, walang maniniwala sa akin. Gusto mo ng ebidensya? Nung kinuha ng Gyu Group ang security system ng He Group, may nakita kaming nakakatuwang video. Yanchi, tingnan mong mabuti. Bulag ka ba at nadadala ka ng masamang taong ito? Sihan, niloko Montag ako? Pik ang video yan, Kuya Yanchi. Paano ka naniniwala? Sa mga sinasabi ng masasamang to, gumawa sila ng AI-generated na video para sa ron ako. Paano ako makakapagloko sa'yo, Kuya Yanchi? Hindi ka ginaba yan. Kung ay generated yan o hindi, madaling malaman. Maaaring magpatunay ang mga empleyadong narito. Gaano kabait ang ugali ni Shenyan? At gaano kasama ang ugali ni Zeng Sihan? Ikaw lang, Yanchi, ang bulag at hindi nakakakita. Ikaf. Kayong lahat, tumigil na kayo. Huwag na kayong magsalita. Kayong. Lahat ay nagsisinungaling. Hindi ka inapi ni Boss Gu. Nakita ko mismo dati na ninakaw mo ang proposal. Hindi ka pinilit ni Boss Shen. Ikaw ang masama ang intensyon at nakakusa. Na pinilit ka ni Boss Shen. At yung pagkakalason mo, nakita ko mismo.
na ikaw ang naglagay ng pestisidyo sa dermos mo. Pero kinabukasan, si Boss Shen ang sinisi. At yung sunog, dahil sa katangahan mo yun. Dahil ka talaga mabait, plastic ka. Dinikitan mo pa ako ng kape, masama ka. Walang hiya, peste ka sa kumpanya. Tumahimik kayong mga masasama. Kuya Yanchi, sinampal Montag ako? Di ba dapat ka talagang sampalin? Di ko inakalang ganito ka pala, at ganito ka pala talaga sa likod ng likod. Kuya Yanchi, ako, tutun ka, na nagsinungaling ako, pero dahil mahal na mahal kita, kaya ako nagsinungaling. May anak pa tayo sa loob, di ba? Yan lang, ipagkakasala mo na kami. Sihan, anong nangyari? Zihan? Parang ilalabas na ng babi ko. Bilisan nyo, bumili kayo ng pangpaurong. Kailangan kong ilabas na to, para may pilit ang kasal kay Heyanchi. Naku, sobra bea yung pangpaurong? Manganganak na? Magiging ama na ako? Ang ganda! Sihan, dadalhin kita sa ospital. Boss ko si Sihan, manganganak na siya. Dadalhin ko siya, huwag kang mag-isip ng iba. Basta di imalaman ni Shenyan na akin ang bata. May pagkakataon pa akong mabawi ang shares. Di mo kailangang magpaliwanag, wala akong paki. Wala rin akong pakialam. Narito ako ngayon para samahan si boss ko sa turnover. Matigas ang ulo mo, ikaw. Kuya Yanchi, ang sakit ng tiyan ko. Parang ilalabas na ng babi ko. Huwag kang mag-alala, Sihan, dadalhin na kita. Huwag na sa ospital, may sariling team ang U-Corp. Para sa ganitong mga sitwasyon, Inagaf nyo na ang hikop, tapos, tutulungan nyo pang manganak si Sihan? Ano ba talaga ang plano nyo? inosente ang bata. Kahit nakarapat-dapat mamatay si Sensihan. Di ako kasing sama niya. At saka, kung mahirapan siya sa daan, ang bata ang magdudusa. Kuya Yanchi, ang sakit talaga. Parang sinisipa ako ng babi ko. Sige, dito na lang manganak. Kapag may nangyari kay Sihan o sa bata, di ikaw kayo patatawarin. Yan ba? Noong pinabili ko si Assistant Zoo na bilhin ang He-Group, nalalim akong nag-imbestiga. Magulo ang personal na buhay nitong si Zeng Sihan. Paano kung pagpinanganak ang batang to? Hindi kamukha ni Hianchi. Anong ekspresyon kaya ang ipapakita ni Hianchi kapag nalaman niyang niloko siya? Ayon sa kontrata, tulungan mo lang akong bilhin. At kunin ang He-Group. Bakit mo ginawa to? Para lang sa'yo, ayaw mong makitang binubuli ako ng mga bully sa eskwelahan. Ganoon din ako, ayaw kong makitang dinadaya ka nitong mag-partner. Kaya Montag, yan. Puwersahan mo pa, malapit nang lumabas ang bata. Sana maging maayos ang kalagayan ni Sihan at ng kanyang anak. Sana magkaroon ako ng tagapagmana. Pagdating sa kama, pwedeng-pwede akong tawaging fighter sa mga lalaki. Kaya ang anak ni Sihan, siguradong magiging kamukha ko. Lumabas na. Naipanganak na ang bata. Pakita mo sa akin. Maitim ang bala. Imposible, 2. Siguro nagkakahalusinasyon lang ako. Paano nangyari, 2? Ay naku, bakit naging maitim ang bata? Nakakahiya naman. Dilaw ang balat ng lahat ng ninuno ko. Baka sa henerasyon ko nagmutate ang genes? Wala na talaga. Baka yung mga labor-inducing injections ang nagpadarken ng kulay. O baka naman SAMG African clients. Mahal na mahal ni Hianchi ang magkaroon ng anak. Mahalaga sa kanya ang reputasyon. Paano kung malaman niyang may problema ang batang to? Paano na lang ako maging MRSH? Young Secretary Zeng na 2. Akala Montag malinis, di pala. Grabe, international pala ang trip. Ipinakita ng broadcast na ang palihim ng Pangulo ay nagbigay ng isang itim na sanggol. Alamin natin kung nagloloko siya sa labas. O matagal nang sira ang pagkatao niya. Ikaw rin ang nag-utos nito. Gusto ko lang malaman ng lahat ang totoo. Sinong nag-utos na mag-live? Patty and Emo, yen. Sisiraan mo ang pangalan ni Sihan. Papabayarin ko kayo. Lahat NG buhay niyo. Tinanong mga kaibigan. Huwag nang mag-video. Tigil na. Tigilan niyo na. Ano NG hinihintay niyo? Dalhin niyo na ang bata, bilis.
Paano? Takot ba si Boss He na malaman ng buong bansa? Ang kabit mo, nagkaanak ng negro, nagpanik ka na. Ano sinasabi mo? Anong kabit? Concern lang ako kay Zihan. Dahil subordinate ko lang si Zihan. Apat ako sa kasal. Huwag mong dumisan ang salitang tapat. Nito lang nakaraang buwan, sinabi mong nag-uot ka sa opisina. Pero sa hotel ka pala. At ito ang ebidensya ng kalantaran mo kay Zheng Zihan. Saan galing ang litrato na, tu, Shenyan? Sinus undan Montag ako? Inimbestigahan mo ako? Noong isang buwan, sinabi mo sa akin, pupunta ka sa Europa para mag-research ng foreign market. Kumusta naman ang honeymoon mo kasama ang market mo? Mahal, makinig ka. Hindi yon ang iniisip mo. May nagpiplot lang para magaway tayo. Maniniwala ka kin. Puso ka o. Tanging pamilya natin lang ang nasa isip ko. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. 6 na buwan na ang nakalipas, sabi mo bibili ka ng lake house. Para sa magulang natin. Ano nangyari? Ikaw at si Zheng Zihan ang tumira doon. Sa 3 taon nating pagsasama, para sa kabit mo. Nagpakatapat ka, gabi-gabi nag-iisip. Kung paano ka magsisinungaling sa kin sa dilim. Ito. Sinasabi ko sa kanya, mas masarap sa dilim. Sa totoo lang, ito ang gamit ko. Yung sperm? Mura lang yon, pinili ka o lang. Yung babeng yon. Anong alam niya? Nagsisinungaling sa dilim? Anong mas masahol pa ang ginawa ni Hianchi? Na nagkasala kay Shenyan? Tulad mo, manloloko, plastic. Hipokrito, dapat lang naiwanan ka ng lahat. At maging pulubi. Alam Montag na pala? Ako lang naman. Nagkamali lang, tulad ng ibang lalaki. Kung gusto mo, maghiwalay tayo, singilin mo ako, okay lang. Pero, pwedeng ibalik mo muna ang shares ko? Mahina pa si Zihan, kakapanganak lang. Yung bata, kailangan ng sustento. Responsibilidad ka o sila, di ba? Ako. Baka hindi pa alam ni Bossy. Sa mga taon na yon, sobrang minahal mo si Zheng Zihan. Pero 10 taon na siyang nagbebenta ng katawan. At puno na ng sakit. Pat yung anak ni Zheng Zihan. Malamang galing sa isang African client na nagkalat. At para sa ganun ng klaseng babae ka, sa loob ng maraming taon, sinaktan mo si Shenyan. Talagang dapat kang mamatay. Imposible, Zihan. Isang napakalinis na babae. Hindi ako naniniwala. Nagkakala siya sa labas sa loob ng 10 taon. Tiyak na nagtutulungan kayo ni Shenyan para lokohin ako. Zihan, lumabas ka na, ipaliwanag mo sa kanila. Siguradong sila ang gumagawa ng sismis laban sa'yo, ikaw ay lagi. Pinakadalisay at malinis, di ba? Kuya Yanchi, kakapanganak ka ulang. Hindi pa ako nakapag-ayos ng damit. Hintayin mo muna ako. Lalong lumalala ang sintomas ng virus. Hindi ko talaga siya dapat makita, aray. Ito ay sakit sa babae, Zihan, may virus siya. Ako. Kuya Yanchi, pakinggan mo ako. Ito. Eczema ito sa pagbubuntis, allergy lang. Kuya Yanchi, aray. Kuya Yanchi, ako. Ang bahong eksena, kitang-kita na nagkakalat ka sa labas. Kadiri, akala mo hindi ko makikilala? Kaya pala maitim ang balat ng bata. Akala ko naghahalusinate ako. Hanggang SA. Akala ka o genetic mutasyon, hindi ka o naisip. Na niloloko Montag pala ako. Zheng Zihan, ang sama mo. Kuya Yanchi, aminado ako, noong nakaraan. May ginawa akong hindi disenteng trabaho, pero tunay kitang minamahal, pakiusap. Patawarin mo ako, ngayong pagkakataon na lang. Boss Gu, ngayon, araw ng pagsasali ng Gusa. He Corporation, nakakasira ng araw ang dalawang to. Palayasin na sila. Sa hinaharap kapag pumasok sila sa kumpanya ng walang pahintulot. Sampalin sa bawat pagkikita, Itaboy. Huwag Kuya Yanchi, tulong Montag ako. Shenyan.
Shenyan, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Talagang alam ko na. Hindi, kumpanya ko ito. Anong karapatan ninyo? Shenyan, masamang babae ka. Hindi kita pababayaan. Boss Shen, ipinagbili ninyo ang lahat ng shares sa GU. At tinulungan pa ang mga empleyado na tumaas ang sahod. Ano ang plano ninyo? Baka naman, manatili ka tulungan ako kahit anong posisyon. Kahit anong sahod, basta. Manatili ka. Hiyanchi, sa mga nakaraang taon, gabi gaming peking organ. Gumamit ng tamod ng iba, niloko at sinira mo ako. Ngayon, hindi ko alam kung sino talaga ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Boss Gu, salamat sa kabutihang loob mo. Buntis ako, baka mahirapan akong gampanan ang trabaho sa grupo. Hintayin mo muna na maayos ko ang mga personal kong problema. Ako, Gabi-gabi, iniisip ko ng gusto kung paano ako niloloko sa pagpatay ng ilaw. sa pagpatay ng ilaw para lokohin ako. Baka naman kasi sina Shenyan at Heianchi ay hindi talaga nagtalik kailanman. Imbestigahan mo kung ang bata sa sinapupunan ni Shenyan ay kay Heianchi ba yung masamang tao. Lahat tu, kasalanan ni Shenyan, yung babeng ahas. Siya ang dahilan kung bakit wala akong pera. Ako ang nag-isang anak. Siguradong lalabas ang mga magulang ko. Ibalik sa akin ang aking shares. Tulungan mo akong makabangon muli. Kuya Yanchi, buksan mo naman ang pinto ng kotse. Deng Zihan. Pakiusap, Kuya Yanchi, kung Ivan Montag ako. Hindi talaga ako mabubuhay. Kuya Yanchi, huwag kang umalis, buksan mo ang pinto. Kuya Yanchi, huwag kang umalis, nakalimutan mo na ba? Noong lindol, ako ang nagligtas sa'yo, binigyan ka ng bagong buhay. Sinabi mo, ipagtatanggol mo ako habang buhay. Kuya Yanchi. Nga, sisihan ang nagligtas sa buhay ko noon. Kung iwan ko siya ngayon dahil may sakit siya, hindi ba yon napakawalang utang na loob? Yanchi. Kuya Yanchi, huwag Montag akong Ivan. Talagang hindi ako mabubuhay. Ipinapangako ko sa'yo, yung mga ginawa kong trabaho noon na hindi maganda. Dahil lang sa nagkamali ako. Pero nanunumpa ako. Mula nang tayo ay magkasama, wala nang ibang lalaki. Ang humawak sa akin. Maniwala ka sa akin, Kuya Yanchi. Maniwala ka sa akin. Segsh, dahil sa pagligtas mo sa buhay ko noon, pwedeng kalimutan na ang mga nakaraan. Pero, babalikan ko si Shenyan at sa Hinahara. Huwag kang makialam o sirain ang kasal namin ni Shenyan. Kung hindi, mahihirapan akong mabawi ang shares ko. Makialam at sirain. Kuya Yanchi, ako ang nagligtas sa buhay mo. Sinabi mo, ipagtatanggol mo ako habang buhay. Kuya Yanchi. Masamang tao ka. Kailan mo iniligtas ang anak ko? Bakit kayo lumabas? Tito, tita, magandang araw po. Tatay, piano ka basta nakas untok? Atay, pati ako sinuntok mo? Ako pa naman ang bugtong mong anak. Anak ka ng pating. Ang kalokohan mo't na masamang to, nasa balita. Ilang aw na, ang mukha ng pamilyahi, at mukha naming mag-asawa, pinahiya mo. Anak pia kita? Paana rin kitang hindi pinanganak. Zalba, Yanchi. Inay, sinabi sa'yo na mabuti kay Yanyan. Bakit hindi mo sinunod? Dinaya ka ng masamang to. Nasaktan mo si Yanyan, ang bait-bait na iyon. Parang dinudurog mo ang puso ng inay mo. Nay, tay, umuwi ako para. Pag-usapan si Shenyan. Pasok na tayo sa loob. Umalis ka. Tay, dala mo yang marumi, papasok ka pa sa bahay namin? Hey Yanchi, gusto mo bang mamatay ako? Sa harap ng bahay. Kailangan mo bang patayin ako? Ni, tay, pikinggan niyo. Zizihan. Hindi siya masama, siya ang nagligtas sa akin. Uun ka, Ikaf. tatay. Yanchi, huwag mo nang galitin ang tatay mo. Ang totoo, si Yanyan ang nagligtas sa'yo noon.
Wala na, lahat wala na. Hayanchi nagtiis sa akin. Dahil sinabi ko, ako ang nagligtas sa akin sa lindol. Kung malaman niyang peke ako, papatayin niya ako. Inay, ano? Hindi Montag ako niloloko? Ano naging si? Shenyan, ang masamang yun? Gusto pa niyang mamatay ako. Mazama. Hayanchi. Wala ka bang konsensya? Kung hindi dahil kay Shenyan, na kumagat sa sariling ugat para sa'yo, patay ka na sa guho. Inay, Toto ba? Salamat sa Diyos, basta mabuhay si Yanchi. Sige, bawasan man ang buhay ko. Mabubuti yan. Tabi, may sugatan. Yanchi. Yanchi. Doktor, kamusta ang anak ko? Naiwan siya sa guho. Malubhang dehydration. Paang nasa pintuan na ng kamatayan. Kung hindi pa kinain ng batang babae ang sariling ugat niya at pinainom ng kaunting dugo, malamang hindi na siya makakabuhay hanggang ngayon. Nanood ka, ni? Toto ba yan? Si Shenyan talaga ang nagligtas sa akin? Gago. Manluloko ka ba ako? Hindi lang kami noon. Nandun din ang mga doktor, voluntaryo, at rescue team. Alam nila lahat yun. Ikaw lang ang bulag at bingi, anak na suwail na nalinlang. Ng masamang tao na ito, puno ng kasinungalingan. Ginulo ka niya, anak ng pamilya He. Kinakalaban mo ang tagapagligtas, pinagtatanggol ang dumi. Bulag ka at bingi pa sa katotohanan. Zumpa ito. Anong zumpa? Mas masahol pi azi Yanchi kay Chenchimay. High up. Gago. Ah. Yanchi. Yanchi, hindi ganun ang nangyari. Makinig ka sa akin, talagang hindi ganoon. Makinig? Seng Sie Han. Makinig lang ba ala Montag? Peking pagligtas sa lindol. Peking pagkadalisay. Pekring pagiging ama ko. Yo, Hayanchi. Katatawanan lang ba ako simulat sa pool? Hindi, Yanchi. Mahal na mahal kita. Seng Sie Han. Gusto kitang patayin. Mula nang magkita tayo. Nagsinungaling ka na, niloko mo na ako. Si Shenyan, kinain ang ugat niya para iligtas ako. Paano mo nagawang kunin ang kanyang merito? Masama ka. Tunay na masama. Ikaf ang pinakamasamang babae. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, masama na ako. Masamang babae. Sino ba ang laging nagte-text, nanggugulo, at nagyayaya sa akin sa hotel? Baby, kita tayo sa dati nating lugar mamaya. Pinilit ba kitang sabihin yan? Hayanchi, ikaw ang unang nanukso sa akin noon. Jose, ito ang financial analysis report. Nang nakaraang buwan. Pakitingnan po. Kang wala pon iba. Alis na po ako. Sandali. Ito, Patek Philippe Watch, Regalo NG Klient. Worth 20 milyon. Wala naman akong gamit dito. Yona. Parang ginagawa mo lang yung report sa opisina. Pag maganda ang resulta, may reward. Bagay naman gutes Montag, tua.
Hey Yanchi, kung hindi ka naging walang kontrol sa sarili mong katawan, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. Hey Yanchi, yung nangyari is ayo. Dahil yan sa sarili mong ginawa. Tumahimik ka. Balief ka. Tumahimik ka. Nahihiya ka na sa sinabi ko, no? Kapag nakakapagpasaya ako sa'yo, ako ang mahal mo. Kapag wala na akong silbi sa'yo, ako na lang yung madaling itatapon. Hey Yanchi, pagdating sa kabastusan, mas bastos ka sa akin. Nga pala, sa ganong bagay, hindi mo yon napasaya sa akin. Hey Yanchi, hindi ka talaga tunay na lalaki. Lalabanan kita. Mapagkunwari ka. Sasabihin mo pa yan. Yanchi, Anong nangyari sa'yo, Yanchi? Masamang ta. Mamamatay ka rin sa akin. Yanchi. Shenyan, bakit ako ang nasiraan ng pangalan? Samantalang ikaw, tahimik at masaya ang buhay. Sisiraan kita. Gagawin kitang mas masahol, kaysa sa akin, isang masamang babae. Narinig ko. Nag-away sina Zengsihan at Heianchi. Sinipa ni Zengsihan. Si Heianchi sa singit tama sa mahalagang parte. Nawalan ng malay si Heianchi at dinala sa ospital. Kahit mawalan siya ng kakayahang magkaanak, dahil yan sa sarili niyang ginawa, karapat dapat lang sa kanya. Shenyan, yung trabaho. Hindi ka nagmamadali, naintindihan ko at maghihintay. Yung personal na buhay mo. Naisip mo na bang magsimula ng bagong relasyon, halimbawa, mag-asawa ulit? Ano ba yan? Masaya ang maging single. Malaya at tahimik. Ang hirap kaya mag-asawa ulit. Pupunta muna ako sa banyo. Sa pakikipagtulungan sa Shen Group, napagkasunduan nating hati sa kita. Bakit ako ang magkakaroon ng 70%? Hindi ako sang-ayon. Boss Gu, naubusan ng pundo ang grupo. Sa susunod na buwan, hindi na mababayaran ang mga sweldo. Hindi na panahon para magpakamakatarungan. Para lang makaraos, ipinagpalit mo na ang bahay. Ngayon, dahil sa isang taong hindi mo naman kamag-anak, hahayaan mo bang malugmok ang buong kumpanya? Hindi nyo talaga. Shenyan, ikaw. Shenyan, ang ganitong klase ng pang-abusong kontrata para sa'yo ay hindi makatarungan. Kumalma ka. Guyon, tandaan mo ang pinupuntirya ko. Ay hindi itong pang-abusong kontrata. Ang pinupuntirya ko ay ikaw, si Guyon, bilang tao. $20% tubo, kapalit ng isang magandang kinabukasang nakikita ko. Huwag mo akong biguin. Shenyan. Ang 20% tubong iyon, babayaran ko ng isang kasunduang pagpapakasal. May lakas ka ba ng loob na tanggapin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shenyan. Ito ang babae na pinahanap sa akin ni Zengsihan. Magpapasarap ako ngayong gabi. Bitawan mo ako.
Mabisa talaga ang pampagana ni Zheng Xihan. Pagkatapos kong masaapan, magli-live ako. Ipapakita ko ang iyong sexing katawan sa lahat. Halika na, baby. Shen Yan. Zeno ka? Lumabas ka. Sinira mo ang kaligayahan ko. Papatayin kita. Dalhin niyo siya sa dagat at ipakain sa mga isda. Opo. Shen Yan, ano nang nangyari sa'yo? Mainit. Sobrang init ng pakiramdam ko. Nakipagtalik ako kay Guyon. Shenyan o Shenyan. Nakikita lang ang gwapong mukhang ito, hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Talagang nakasisira ng bansa ang kagandahan, nakasisira sa akin. At saka, may maliit na buhay na sa tiyan mo. Balak mo bang hindi magpanagot, magbihis? Tapos alis na lang? Gising ka na. Lasing ako kagabi, kaya isipin na lang natin na. Na ano? Kagabi, tayong dalawa ang magkasama. Matatanda na tayong lahat, Boss Gu. Hindi ka naman siguro ganoon kaseryoso, di ba? Bukas, makakalimutan mo na ako. Ito ang una kong beses. Kaya dapat kang managot sa akin. Ha? Paano ko dapat panagutan iyon? Una niyang beses, hindi kaya kailangan niyang ibayad sa kanya ang 10 bilyon ko. Pakasal sa akin. %30% ng shares ng Gu Group. Ang aking bigay kaya. Guyon ako ay may asawa na. Alam ko. Hindi ba't kakadibosyo mo lang? Pero kahapon ay aksidente lang, hindi naman kami nagkakagusto sa isa't isa. Shen Yan, may sakit ang tatay ko at malapit nang mawala. Ang pangarap niya sa buhay ay makita akong mag-asawa at magkaanak, pwede ba? Tulungan mo ako. Buntis ako. Gusto mo pa ba? Buntis ka tapos ng babae pa siya. Heyanchi, masamang tao. Sa totoo lang, hindi niya ako hinipuan kailanman. Hindi ka hinipuan. Eh yung bata. 3 taon kaming mag-asawa ni Heyanchi. Pero nagpakadali sa siya para kay Zheng Xihan. Gabi-gabi, ginagamit niya ang peking gamit na binili niya para lokohin ako. Dinidikit niya ang peking tamod na binili niya. Kaya, ngayon, hindi ko alam kung sino ang ama ng bata. Kahapon, ako ang nagpakalasing. Mabuti na rin may bata. Isang asawa, libreng bata. Pagkatapos ng 3 araw, Gaganapin ang kasal natin. Ayos ba? CJ, Teka. Hawakan mo ito. Boss Gu, nandiyan na ang kotse, handa nang umalis. Si Miss Shen pala ang taong. Minahal mo nitong mga nakaraang taon. Tara na. Boss Gu, magkatugma talaga kayo ni Miss Shen. Ayon sa investigasyon ko, noong una, ang tamod na binili ni Hianchi ay ginamit kay Miss Shen. Magiging ama ka na.
Baka alam ni boss na ang bata ni mission. Ay kanya? Shenyan, mali ako. Shenyan, mali ako. Shenyan, nasaan ka? Yanchi. Tay, nay, bakit ako nandito? Yanchi. Ang sipa ni Zheng Xihan ay talagang nakamamatay. Ang bahaging ito tuluyan ng nasira. Zheng Xihan, masamang tao ka. Paano mo nagawa? Papatayin kita. Yanchi. Kung hindi ka bulag at bingi, at dinala mo sa tabi mo si Zheng Xihan ahas, paano ipahintulot ng langit? Na mawalan ng lahi ang pamilya He. Shenyan ang nagligtas sa pamilya natin, pero sa huli, dahil sa'yo, napilitan siyang umalis. Kasawian talaga ng pamilya. Ano? Nanay, tatay, niligtas din kayo ni Shenyan? Bakit hindi ka o alam? Noong nag-road trip kami ng tatay mo, na-aksidente kami. Tumawag kami sa'yo, sabi mo busy ka sa trabaho, binaba mo agad. Si Shenyan, siya ang unang pumunta sa ospital. At nag-alaga sa amin ng walang pagod. Hanggang ngayon, ang dugo sa mga ugat namin ni nanay mo. Galing kay Shenyan. Kung wala siya, wala na sana ang pamilyang ito. Ngayon ko lang nalaman, ang dami palang ginawa ni Shenyan. Pa sa pamilya natin. Ang mga kalokohan mong ginawa, wala kaming mukha. Pa humingi ng tawad kay Shenyan, at pabalikin siya rito. Pero ang utang na loob namin kay Shenyan, kailangan nating bayaran. Pag gumaling ka na, humingi ka agad ng tawad sa kanya. Yanchi. Hindi natin dapat kalimutan ang konsensya. Hahanapin ka o si Shenyan. Hindi pa gumagaling ang tahi mo. Shenyan, hintayin Montag ako. Nang pakasalan ko si Yanchi, masaya ako. Akala ko pag-ibig ang pinakasalan ko. Pero sa huli, malungkot ang naging wakas. Buti na lang sa kasal namin ni Guyon, binigyan niya ako ng masayang kasalan. Ang ganda ng bagong kasal. Ang ganda ni Mrs. Gu. Balita ko, matagal nang naghihintay si Boss Gu sa minamahal, kaya hindi siya nagpakasal. Mukhang si Mrs. Gu ang hinihintay niya. May minamahal din pala si Guyon. Ngayon, palitan ng singsal ang mag-asawa. Ginoong Guyon, ikaw ba'y nagnanais pakasalan si Bibi, Shenyan, sa hirap at ginhawa? Ako ay nananagutan. Bibi, Shenyan, ikaf-piaay. Nagnanais pakasalan si Ji Guyon. Ako ay, Shenyan, huwag mo siyang pakasalan. Shenyan, huwag kang magpakasal sa kanya. Naku, ito ba yung si Boss He na binabalita? Nabangkarote at nagsara na? Anong sinabi niya? Huwag kang magpakasal sa kanya. Magsasagasa sa kasal. Yanchi. Hindi ka dapat narito. Kasalan namin ito. Hindi ka welcome. Shenyan, kahit may hindi pagkakaunawaan tayo, hindi pa tayo diborsyado, hindi ka rin pwedeng magpakasal sa iba ng mag-isa lang. Hindi pagkakaunawaan. Yung mga kalokohan mo kay Zheng Xihan. Hindi pagkakaunawaan lang ang tawag doon. Ganyan ka pa rin nakakainis. Diborsihado na tayo. Ikaw ang pumirma. Ano? Imposible. Hindi ako pumirma ng anumang kasulatan. Dahil hindi mo pinansin. Kung anong dokumento yung pinapapirma ko sa'yo. Tingnan mong mabuti.
Hindi mo tinignan kung anong kontrata. Hindi na kailangan. Alam ka OSIO, wala yan kundi. Gusto mo lang ng regalo. Binigay ko ngayon. Pwedeng ka na bang magsalba para kay Sihan? Tapos ka na? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong gambalain ang kasalan namin ni Yan. Alam kong marami akong pagkakamali. Noong panahon, ikaw ang nagkagat ng ugat para iligtas ako sa lindol. Ikaw ang nag-alaga sa pamilyahi. Nagkamali ako. Kaya pinaboran ko si Zheng Sihan. Walang kwenta ako. Magbabago ako. Pakiusap, sumama ka sakin. Eh ano naman? Sa pagsasabi mong magbabago ka, mawawala na ba? Lahat ng hirap na dinanas ko. Yanchi. Tapos na. Ang pagsasama natin. Pasensya na. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Kung ayaw mo kay Zheng Sihan, may paraan ako para mawala siya sa mundo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tama na. Hiyanchi. Kasalan namin ito ni Yan. Walang lugar para sa kalokohan mo, umalis ka na. Gu, sasabihin ko sa'yo, si Shenyan lang ang magiging asawa ko. Kahit ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi mo siya maagaw sa akin. Agaw? Magkaintindihan kami ni Yan, paano naging agaw? Ikaw, isang taksil sa kasal, karapat-dapat kang iwan. Huwag mo siyang hawakan. Shenyan, buntis ka. Si MS Shen ay nagdadalang tao ng anak ni Boss Gu. Hindi siya pwedeng sumama sa'yo. Tama, 10 henerasyon lang ang Gu family. Hindi papayagang maligaw ang sariling dugo. Ang dinadala ni Shenyan ay hindi talaga dugo ni Guyon. Shenyan, umalis ka sa family. Hindi pa isang buwan, based sa timeline. Ang dinadala mo ay hindi anak ni Guyon. Akin yon. DIBA? Ano? Ang bata sa tiyan ni MS Shen ay kay Boss He pala? Kung pakakasalan ni Boss Gu si MS Shen, hindi ba't para siyang nagpalaki ng anak ng He family? Isang tangga. Hindi tunay na anak ni Bosku. Nakakahiya kung malaman ng iba. Esensya na, Shenyan, hindi ko inakala na mabubuntis ka gamit ang peking organ at tamod. Pero para maibalik ka, kailangan kong magsinungaling. Ang bata sa tiyan ko ay hindi kay Guyon. Pero hindi rin sa'yo, Yanchi. Nakalimutan mo ba? Noon, para lokohin ako. Bumili ka ng peking tamod sa iba. Alam Montag? Paano mo nalaman? Shenyan. Mali ako, non ipsilon nabola ako. Pangako, babalik ka lang, tatanggapin kita. Itong bata, ituturing kong tunay na anak. Nakakasuka ka talaga. Mga mahal at kaibigan, ang bata sa tiyan ko ay talagang hindi kay Boss Gu. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mapintasan si Boss Gu. Boss Gu, mabuti kang tao at magaling. Sa hinaharap, makakatagpo ka ng mas mabuting babae. Ang ating kasal. Kanselahin na natin. Akala mo ba dahil lang may sakit ang tatay ko at pinipilit ako ng pamilya na magpakasal? Kaya kita pinakasalan. Akala mo ba basta-basta lang akong tao? Ikaw, Naalala mo pa ba? Noong tinulungan mo akong pagbantaan ang mga bully sa eskwelahan.
Di ko talaga matanggap ang mga taong umaabuso sa kapangyarihan. Kung may susunod pa, isusumbong ko kayo sa pulis. Di ba mga magulang mo ang may-ari ng eskwelahan? Tingnan natin kung gusto nila na makipagkape sa presinto. Umalis kayo. Matagal na iyon. Pero doon na nagsimula ang pagtingin ko sa'yo. Ang tagal kitang hinintay. Sa wakas, napakasalan na rin kita. Kaya di kita basta-basta palalayasin. Kahit kaninong anak yan sa tiyan mo, wala akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga. Akala ko ba ako lang ang naghihintay kay Guyon? Pero ang dinadala niya, di naman anak ng pamilya ko. 10 henerasyon, isang lalaki lang ang nagmana. Sa henerasyon na ba ito mawawala? Kung mawalan ng tagapagmana ang pamilya ko, malaking kasalanan yon. Oon ga. Shenyan, esensya na. Di kita hahayaang umalis. Di mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na ama ng bata? Anong ibig mong sabihin? Di ba't itong semilya? Eh basta mo lang binili. Ako ang bumili ng semilya. Siyempre alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Mukhang di alam ni Bosku na anak niya pala yon. Sumama ka sa akin, sasabihin ka o. Kung hindi, dadalhin ko ang tunay na ama ng bata. Diamondtak yon gusto. DIBA? Bastos ka. Yan. Huwag. Guyon, ayokong isang araw. Bigla na lang may lalaking pumunta dito. At magsabing siya ang tunay na ama ng anak ko. Matapang ang pahayag ni Boshi. Ayaw mo bang sabihin? Kaninong anak talaga ang dinadala ni MS Shen? Paano kung nagsisinungaling lang si Boss He sa lahat? Bossy, kung di mo masabi. Kung kaninong anak yan, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Tutuloy ang kasal namin yan. Diamondtak yon magagawa. Ang biolohikal na ama ng batang ito ni Shenyan. Maaring dayuhan o maari ring pulubi. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako magtatampo sa iyo. Kapag sumama ka kaagad sa akin, itong batang ito, ituturing ko na pa ang aking sariling anak. Sa buhay ko, kahit na hindi na ako mag-asawa ulit, hindi ako sasama sa iyo. Ayos lang, basta huwag kang magpakasal kay Guyon. Walang aw, makukuha ko rin ang kapatawaran mo. Bossy, kung hindi pa niya sasabihin kung sino ang ama ng bata, kailangan nang ituloy ang ating kasal. Sandali lang, dahil gusto mo talagang malaman, hahayaan kong mawala na ang pag-asa mo ng tuluyan. Kinuha ko sa Gen database na ang ama ng bata ay ay kinuha ang tamod ni Bosku at ibinigay ito kay Miss Shen. Kung ganong. Si Bossy pa pala ang nagdulot ng kasal ni na Boss Gu at Miss Shen. Anak ko, ikaw pala ang ama. Akin ito, ang batang dinadala mo ay akin. Boss Gu, ano ba talaga ito? Nag-donate ako ng tamod dati, tapos nalaman kong binili ito ng ibang tao. Pinasuri ko ito ni Assistant Zhao. Ito na ang resulta ng investigasyon. Ang ama ng aking anak. Si boss ko nga talaga. Paanong naging ganon kaswerte? Hindi pwede. Ang anak ni Shenyan, kay Guyon pala talaga? Hindi pwede, ako na lang ba, ibig sabihin. Ibinigay ko lang ng libre si Shenyan kay Guyon. Hindi pwede, talagang hindi pwede, Boss He. Hindi mo ba talaga akalain na may kakayahan kang magkaanak? Tignan mo mismo. Malubhang oligospermia. Hindi. Paanong nangyari ito? Hindi ba dahil kay Zheng Xihan? Nasinira ang aking pagkakataon? Ikinakasama ko na pala itong malubhang kondisyon simula nang ibinanganak ako. Matanda, ganito mo ba ako pinaparusahan?
Halika, itapon niyo siya dito palabas. Hindi, huwag, Shenyan. Huwag mo akong iwanan. Ituloy ang kasal. Ngayon, pakiusap ang ikakasal na lalaki at babae na palitan ng singsing. Shenyan. Ano ang gagawin ko para mapatawad mo ako? Nagkamali ako. Miss na Miss kita. Kuya, 3 araw na akong hindi kumakain. Pakiusap lang. Bigyan niyo lang ako ng kahit konting pagkain. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Umalis ka dito. Kung makita kita ulit, papatayin kita. Narinig mo ba? Zheng Zihan. Hey Yanchi, bakit ka nandito? Balif KBA? Ano ang gagawin Montag? Huwag kang lumapit. Ikaw ang masamang tao na sumira sa buhay ko. Ipapadala kita sa impyerno. S.A. Impiano. Tumigil ka. Mahal. Kakakumpirma mo lang sa bagong proyekto, siguradong maraming gastos. Ito ang 2 bilyon na naipon ko sa pang-araw-araw. Gamitin mo muna ito. Ako si Shenyan. Wala akong ugali na iiwan ang asawa sa oras ng kahirapan. Kailangan ako ng corporation, sasamahan ko si Yanchay. Upang malampasan namin ang pagsubok na ito. Shenyan, pasensya na sa iyo, pero ang makilala ka. Ang pinakamaswerteng pangyayari sa buhay ko, Hianchi. Ang utang ko sa iyo, bayaan ko na lang sa impyerno. Paalam. Kakaiba, hindi pa dapat malanta ang mga bulaklak ng hyacinth sa mga susunod na buwan. Bakit ngayon maaga silang nalanta? Bumili ako ng ilang damit para sa bata ng maaga. Tingnan natin.